po tayong mag-aaral at muli nating pag-aaralan ang Iglesia ni Manalo. Sa Iglesia ni Manalo, may bayad po ang pagmiministro. May tuition fee. Dahil si Manalo nagtayo po siya ang tinatawag na university. At ang isa sa mga kurso ay ang Bachelor Evangelical Ministry. Subalit, ang pagkakaroon po ng bayad o tuition fee, hindi mo naman masasabing lihim. Kasi po ginagawa sa loob ng iglesia na pag-aari ni Manalo. Subalit, wala po kayong makikita sa mga ministro ni Manalo na magtuturo o magsasabi na ang pagmiministro sa loob ng iglesia ni Manalo ay may bayad o may tuition fee. Kumbaga, ang pagmiministrong may bayad sa iglesia ni Manalo, exclusive lang sa iglesia ni Manalo. Kaya napapansin po ninyo, walang magtuturo sa kanila. Hindi sila binibigyan ng karapatan ni Manalo na magsabi o magturo na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Hindi nila pwedeng gamitin ang Net 25 para i-broadcast na may bayad ang pagmiministro sa loob ng Iglesia ni Manalo. Ito po ang ating pag-aaralan. Kung bakit ayaw po nilang ilantad sa labas ng kanilang sekta o reliyon na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Narito po ang tinatawag na kapilya. Si Manalo, sa pamagitan ni Peranji Manalo, nakagawa siya ng aral, kung tawagin po nila ay ahing pasasalamat na pera. Ang motibo-tibo sa construction. Ang isa sa mga construction o nagagawa ng tipon sa construction, kapilya. Ano mang pagtuturo po rito sa kapilya, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Nagtayo si Manalo, hindi sapat sa kanya ang kapilya. Nagtayo po siya ng templo. Ang templo, ginawang burulan ni Peranji Manalo. Kung mapagpansin kayo, nung mamatay si Peranji Manalo, ginawang burulan. Ang isa sa mga nakipagburol ay si El Shaddai, si Mike Bilarde. Sa panahon ng pagsamba, may patay. Sino yung patay? Si Peranji Manalo. Kaya kung mapagpansin po kayo sa mga pagtuturo sa Iglesia ni Manalo, tinutuligsa nila ang iba't ibang reliyon, katulad ng Katoliko, may rebulto. Dito, walang nakapansin dito. Ano mang pagtuturo po sa templo, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Dito, nagtayo siya uli ng tabernakel. Ano mang pagtuturo rito, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Alam niyo po, kung mapagpansin kayo sa Iglesia ni Manalo, si Perchue Manalo, nagkulong lang ng 3 days, 3 nights sa kanyang bahay. Paglabas niya, ministro na. Dito, kapilya, templo, tabernakel, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Kailan ka magiging tagapagturo? Si Manalo, nagtayo siya ng university. Ang tawag nila, College of Evangelical Ministry. Dito, hindi ka pwedeng turuan ng libre. May tuition fee po. Ang masama lang, hindi nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Hindi nila pwedeng ituro sa iba't ibang reliyon.
na ang pagbiministro sa loob ng Iglesia ni Manalo may bayad o may tuition fee. Ano po ang ginagawa natin? Inilalantad natin. Kung totoo naman, dapat ba silang masaktan? Hindi. Eh bakit sila nasasaktan? Ito po yung ituturo natin. Kung bakit sila nasasaktan. Alam niyo po, kapag tinuruan ka sa kapilya, ilang beses na ang ibibigay mo sa loob ng isang linggo? 5 beses. Hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Ngayon, paano nabubuhay si Manalo? 5 beses. Bigay ng mga kahanin. Ibig sabihin, ang nagpapakain kay Manalo at sa kanyang mga ministro, yung nagbibigay ng voluntaryo. Eh sino po yung mga kahanin? Tuturuan ba nila ng libre ang mga membro? Hindi. Panibagong kita. Dapat kung matalino po yung mga membro, huwag na silang magbigay rito. Yung ibibigay nila rito, dito na dadalhin sa university. Kasi kung hangad nila na maging tagapagturo, huwag ka na magbigay rito. Kaya lang, walang nakakaalam na. Alam niyo po, marami kasing nakakapansin sa ating pagtuturo. Alam, yung tunay na pagsamba o pagtitipon, pwede kang maging tagapagturo, pwede kang maging ministro, pwede kang maging pastor, sa tunay na pagtitipon. Ang pagtitipon po pwedeng gawin sa bahay. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Kapilya, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Templo, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Tabernacle, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Eh baka naman dito pwedeng maging tagapagturo. Pero hindi ka pwedeng maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Nagbayad ka na rito eh. Eh bakit hindi ka pa pwedeng maging tagapagturo ng salita ng Diyos? Samantalang, pero pwede po ba siyang maging tagapagturo? Pwede. Pero tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Alam niyo po kung bakit? Kapag ka sinabing nagbayad ka, mamaya ko nasasabihin. Babasahin ko muna ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Ito po. Ganito po ang ating matutunghayan. Ito po mga talatang ito ay hindi po binabasa. Hindi po itinuturo sa loob ng Iglesia ni Manalo. Kaya kapag ka itinuturo po natin, ikinabubulat ng Iglesia ni Manalo. Kaya nananawagan po ako sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Pabasahan lang ng 3 talata ang mga ministro ninyo. Kunan po nyo ng, ito po, unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Pwede nyo pong kunan ng, kung meron po kayong cellphone, pabasahan nyo ng 3 talata, ako po ang magbabayad, 100 euro. Bakit kailangan pa natin silang bayaran? Kasi po, ano man ang pagbasa natin sa mga 3 talatang ito, hindi nila tayo tatanggapin. O hindi nila tatanggapin ang mga talatang ito na binabasa lang natin. Eh sino po ang kinikilala nilang tagapagturo? Yung mga ministro. Kunan niyo po nito, pababasahan niyo lang. Mas maganda po babasahin natin. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29-30. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Sa tunay na pagtitipon, sino po ang may karapatan na magsalita? Yung tumanggap ng kaloob. Pansinin po ninyo, yung po bang nag-aral dito na nagbayad, masasabi mo bang kaloob?
kung nagbayad siya. Bakit? Ano po ba yung terminong kaloob? Mas maganda po babasahin natin. Unang Korinto, para maintindihan po ninyo kung ano yung terminong kaloob, bago ko itutuloy. Unang Korinto Kapitulo 2, sa dating salin po. Kung ano po yung terminong kaloob. Unang Korinto Kapitulo 2, talatang 12-13, ganito po ang pagtuturo. Ngunit, ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos, na ang mga bagay nito ay ating namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Ano po yung terminong kaloob? Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Sa English po, gifted. Kaya, tinatanong ko po kayo, masasabi mo bang kaloob kung nagbayad ka? Eh baka naman pwedeng bayaran yung kaloob. Mas maganda po babasahin natin ng Biblia. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 8, talatang. Mas maganda po basahin natin. Dito po sa Magandang Balita Biblia po. Kapitulo 8, kung mababayaran yung kaloob. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa, Kapitulo 8, talatang 18 hanggang 24. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya, inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Wika niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi, sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Ulitin ko po. Sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamahan at manalangin ka sa Panginoon, naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin, sapagkat nakikita kong hinggit na hinggit ka at bilanggo ng kasalanan. Idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Ang kalooban ng Diyos, mababayaran ba ng salapi? O pwede ka bang magbayad? O pwede bang bayaran ng kaloob? Bakit sa pagtuturo? Kaya sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, mas maganda po si Kristo ang sasagot. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. Pansinin po ninyo ang pagtuturo ng tunay na Kristo. Tunay na may-ari sa loob ng tunay na iglesia. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan ng talinghaga. Sa tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, sa inyo ipinagkaloob. Sino po yung sa inyo? Kung babasahin po natin ng 10 mga apostol. Ipinagkaloob sa kanila na maunawaan, maintindihan ang mga salita ng Diyos. Sila po ang may karapatan na magsalita o manguna sa tunay na pagtitiro. Kaya ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol, ibinigay ng Diyos na walang bayad.
Kaya yung tunay na tagapagturo, kahit saan man makarating, magtuturo siya ng libre. Ganito po ang ating matutunghayan. Bago po natin ituloy ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang, bago natin ituloy. Para maunawan at maintindihan po ninyo, ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Pakinggan po ninyo. Itinangal ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ang tunay na ministro sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, magtuturo siya libre kahit saan sa makarating. Pansinin po ninyo, ito po, kapilya, templo, taberna, saan ba nakatirik yan? Pansinin po ninyo yung Quezon City. Yung university, yung College of Evangelical Ministry ni Manalo, saan nakatirik ito? Iisang compound. Kung tawagin nila Central. Si Manalo hindi pa man lumalabas sa compound. Meron siyang College of Evangelical Ministry, nasingil siya ng tuition. Meron bang magtuturo sa iglesia ni Manalo na may tuition fee ang pagmiministro? Sa loob lang, exclusive lang. Bakit alam ng mga miyembro? Kasi exclusive lang sa loob. Ang issue natin sa labas ng kanilang sekta, bakit ayaw nilang ituro? Kaya akala ng iba, naninira tayo. Hindi po. Inilalantad natin na ang pagmiministro sa loob ng iglesia ni Manalo may Bayan, masasabi mo bang kaloob? Hindi. Gusto ko pong ituloy ang pagtuturo sa magitan po ng unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 30 na po, 29, 30, 31. Magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rin tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita. Dito po kasi sa tunay na pagtitipon lang po. Yung tumanggap ng kaloob, yung dalawa o tatlo, silang mangunguna. Pangungunahan nila yung tunay na pagsamba o pagtitipon. Kapag doon sa mga nakikinig, meron pong tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, pwede siya magsalita. Sa iglesia ni Manalo, tingnan ninyo yung yung pagsamba nila o pagtitipon. May dalawang Biblia yung mga membro. Wala. Sa iba't ibang reliyon po, meron ng Biblia, nadadaya pa eh. Lalo na sa iglesia ni Manalo, walang Biblia. Lalo nadadaya. Walang hawak na Biblia. May karapatan po ba silang magsalita sa kinikilala nilang tagapagturo? Wala. Bulo yan na. Bakit po wala silang, kasi hindi nga binabasa. Hindi binabasa. Ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Alam niyo po kung anong gusto kong ipapansin dito? Gusto ko pong ipapansin dito dun sa mga nakaupo. Teka muna kapatid. Halimbawa sa iglesia ni Manalo. Ikaw nag-aral ka, masasabi mo bang kaloob? Ang may karapatan lang sa tunay na pagsamba o pagtitipon, yung tumanggap ng kaloob. Dalawa o tatlo. Paano mo ngayon masasabing tumanggap ka ng kaloob kung nagbayad ka? Mag-tuition fee ka. Alam niyo po, bakit po sa loob ng tunay na iglesia, nagtataka yung karamihan. Bakit po hindi sila pwedeng magpaupa? Itinuro na nga ni Kristo eh. Basahin natin. Aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12, 13, pasinin po ninyo.
Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastor at hindi kanyang mga tupa. Kaya sinisira ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay hupang lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, walang magpapaupa sa kanilang ginagawang pagtuturo. Ikukumpara natin sa iglesia ni Manalo kasi po ayaw kasi nilang tanggapin na sila iglesia ni Manalo. Nasasaktan sila pagka sinasabi natin iglesia ni Manalo. Alam niyo po kung bakit sila nasasaktan. Bago ka umanib sa iglesia ni Manalo, tuturuan ka ng pandoktrina. Ang isa sa mga itinuturo nila, huwag magpatawag na iglesia ni Manalo. Kaya nasasaktan sila pagka tinatawag natin silang iglesia ni Manalo. Nasa Biblia daw po ang iglesia na kanilang inaariman. Alam niyo po, mas maganda babasahin natin ang isang pasuko. Nasa Biblia ba ang iglesia ang inaaniban niyo? Babasahin natin. Ang isang pasuko. In the first century, the early Christian, ito po yung unang iglesia. Ito pong unang iglesia, siya ang nasa Biblia na itinuro ni Kristo at ang kanyang mga apostol hanggang sa makarating po sa dako ng mga Hintil. Ang nagturo po si Apostol Pablo. In the first century, the early Christian upheld the Bible and the truth about the death of Christ. In these last days, member of the Iglesia ni Cristo do the same. Pagka sinabi pong do the same, iba po yung tinutularan, iba po yung tumutulan. Paano po natin masasabing do the same? Yung pong tinutularan nasa Biblia, yung tumutulad wala sa Biblia. Ano pong katangian ng mga tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia sa inyo ipinagkaloob? Ikukumpara natin sa iglesia ni Manalo. Kaloob ba? Kung may bayad. Itinuro ni Kristo, hindi tunay na tagapagturo ang nagpapaupa. Eh lalo na kung hindi tunay yung tinuruan. Napansin po ninyo? Kaya hindi po nila binibigyan ng karapatan na magsalita yung mga miyembro. Kaya hindi po nila itinuturo ang 30. Unang Korinto 14. Basahin po natin. Muli natin babasahin ng 14. Ganito po ang pagtuturo, pasingin po ninyo. Ulitin kong 29, 30, 31. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Sa tunay na pagtitipon, kahit sa bahay, pwedeng gawin. Sa bahay lang, pwede kang mag-ministro. Katulad ni Beth Suleiman. Nagkulong lang ng 3 days, 3 nights, paglabas na ministro. Ito po ang pag-aaral sa university nila. 13 years ang pagmiministro. Hindi ko po sinasabing 13 years ang pag-aaral. Kasi po ang iglesia ni Manalo, 7 years ang pag-aaral. 6 years yung tinatawag nilang regular o manggagawa. Kumbaga susubukin. Bago ka patungan ni Manalo, nakarating ka sa 13 years. Kung minsan hindi yung iba, hindi lang sa 13 years eh. Ewan ko kung nakikita ko dito. Ito po. Pagka pinatungan ka ng ganito at pinaluhod ka na ni Manalo, kung wala kang kasalanan kay Manalo, sa 13 years. At kung qualified ka kay Manalo, 13 years.
Eh kung hindi ka qualified, paano? Eh kung nagkasala ka, nawalan ka ng karapatan, hindi lang 13 years. Kasi kung makikita kang nasa mga motel, na-discovering lagi kang nasa motel, paano? Hindi aalasyan ka ng karapatan. Eh maghihintay ka uli para makabalik. Eh kung ilang taon na yun. Ito po yung dalawang kapatid ni Manalo, ni Eduardo Manalo. Yung dalawang kapatid nito nakakulong sa ngayon. Walang pwedeng kumuha ng interview. Bakit? Eh ang namumuno sa kulungan, Iglesia ni Manalo. Isang general. Tuloy po natin ang pagtuturo. Yung po bang pagtuturo, pwedeng gawin sa bahay. Kaya nga si P.L.Q.M. Manalo nagkulong lang. Dito po ba pwede bang maging tagapagturo? Pwede. Sa University ng Manalo. Pero hindi ka pwedeng magturo kung anong gusto, kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, sila kasi magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Dalay Biblia. Hanggat hindi ipinatuturo ni Manalo, eh hindi mo ituturo. Pero nag-aral sila. Nagbayad sila. Pero hanggat hindi ipinatuturo sa iyo, kahit hawak mong Biblia, kasi po sa pagtuturo sa isang university, ang pag-aaral sa pagkaministro, yung tagapagturo may Biblia. Yung mga nag-estudyante may Biblia rin. Pare-pareho silang may Biblia. Pero hanggat hindi ipinatuturo sa iyo, huwag mo ituturo. Kahit na nasa Biblia. Eh bakit ako nababasa ako ang ikalawang Korinto 14, 29, 30, 31? Sila ba hindi ba nila nababasa? Nababasa. Pero hanggat hindi itinuturo, huwag mo tuturo. Bakit? Kasi naghahangad si Manalo. Nakita niyo kanina. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Kapilya. Kailangan makuhanan niya yung mga miyembro ng pera. Pera. Hindi basta-basta pera. Ang pinag-uusapan dito, milyon. Nagtayo siya ng templo, hindi kaya milyon din. Nagtayo siya ng templo, hindi kaya milyon din. Nagtayo siya ng university. Eh baka naman po yung nag-aral sa university, pwede na magturos. Kung ano yung nakasuot, hindi. Kaya maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo na magsasabi ang pag-aaral sa pagka-ministro may bayan. Bakit? Hindi sila binibigyan ng karapatan ni Manalo na magsabi o magturo na ang pag-aaral sa pagka-ministro may bayan. Simple lang yan. Kaya hindi po nila binabasa ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Alam niyo po, kumbaga, bakit mo nga naman ituturo? Eh kailangan niyang makakuha ng kayamanan. Hindi naman nila intention na magturo o ikalat ang salita ng Diyos. Ang motibo nila kailangan makakuha. Halimbawa, ako si Manalo, wala akong karapatan magtrabaho. Pati yung kanyang mga milis. Eh kailangan kakakainin sila. Bakit? Eh deklarado na wala silang karapatan magtrabaho. Kakain lang ba sila? Ba hindi. Bigyan mo ng kotse. Bigyan mo ng bahay. Ang masakit pa nito, nagkaroon ng eroplano si Manalo, eh walang magtuturo sa mga ministro niya. O meron na po ang ating tagapangasiwa, tagapamahala. Meron na pong eroplano. Meron na pong helicopter na ginagamit. Walang magsasabi niya. Meron na pong bahay sa Fort Despat. Walang magtuturo niya. Meron na po siyang magandang opisina. Ang ating tagapangasiwa nagtatago. Katulad namin. Bakit? Hindi mautusan eh. Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo, itinatago ang mga talatang ito. Meron akong babasahin kung bakit
Gusto ko pong lumabas ang mga ministro ni Manalo. Ito po, babasahin ko sa inyo aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44, 45, magandang balita, Biblia po. Huwag po kayong masasaktan kung tinatawag namin kayong Iglesia ni Manalo. At sinasabi ko ng tapatan, wala sa Biblia ang inyong reliyon o Iglesia. Tumutulad lang kayo sa Iglesia ni Kristong nasa Biblia. Pero kailangan po magkatulad. Walang pagkakaiba po doon sa tinatawag na Xerox o magpapapotokopya ka. Kinakailangan pong kopyang-kopya. Kapag hindi po kopyang-kopya, huwag mong bayaran, huwag mong kunin. Halimbawa, nagpa-Xerox ka, kailangan kopyang-kopya, bayaran mo. Eh pagka hindi, huwag mong babayaran. Ito po, ikukumpara natin. Ito po yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Isa pa sa mga katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Anong tuturo nito ay si Cristo? Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yung po kasing sinasabing Hentil, hindi kumikilala sa Diyos. Pasinin po ninyo si Manalo. Si Manalo, nagpapakilala siyang executive minister. Executive minister. Kaya ko sinasabi kanina, hanggat hindi pinababasa ni Manalo sa iyo, hanggat hindi ipinatuturo sa iyo, kahit na nakasulat sa Biblia, huwag mong babasahin. Bakit? Dudukutin ka ng mga pulis. Eh sino po yung mga pulis nito? Mga miyembro niya. Pero nagtatrabaho sa gobyerno. Katulad ng ginawa nila kay Noel Menorca. Kaya mga talatang to hindi binabasa. Basahin po natin. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Si Manalo po hindi po kumikilala sa Diyos at ang kanyang mga ministro. Ngunit, hindi kanya nang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Nabubuhay ka lang sa bigay na donasyon. Nabubuhay ka lang sa limos. Ng magagarang opisina. Nabubuhay ka lang sa limos. Naka-aeroplano ka. Nabubuhay ka lang sa limos, naka-helicopter ka. Nabubuhay ka lang sa limos. Nasa ang bahay mo, Forbes Park, 1 billion. Hindi ka kumikilala sa tunay na Diyos. Hindi ka kumikilala. Sasabihin mo bang ikaw ay lingkod kung nagpapakilala kang executive? Ulitin natin. Sa 43 ay 44. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sa Iglesia ni Manalo, ang paglilingkuran nila, ang bibigyan nila ng yaman ng lahat, yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Si Manalo at ang kanyang mga ministro. Mga walang karapatan magtrabaho. Masasabi mo bang may hirap sila? Masasabi mo bang yagit sila? Inariban nilang kalugihan ng lahat ng bagay. Kaya huwag po kayong masasaktan kung ang tawag namin sa inyo, Iglesia ni Manalo. Ngayon, kung gusto niyong magpakilala na kayo ay Iglesia ni Cristo, masasabi niyo ba na kaloob ang pagmiministro sa inyo? Sino magsasabi o magtuturo
Mas maganda po, maghanap kayo sa mga ministro ni Manalo. Kung meron po kayong nakikita sa mga ministro ni Manalo, kunan nyo ng live o reel. Pwede nyo gamitin ang video na to. Bawat isang tao ngayon. Kaya gusto ko po na sana ang Pilipinas ay magkaroon po ng mabilis na internet. Para yung pagla-live natin ay makarating sa iba't ibang tao o sa iba't ibang tao. Puntahan po ninyo yung ministro ni Manalo, kung sino man ang nakikita niyo. Ako, gusto ko pong makaharap ang mga ministro ni Manalo. Gusto ko po silang pabasahan ng talata ng Biblia. Inuulit ko po, pwede bang maging tagapagturo ito? Pero hindi sila pwedeng maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Sila po ay tagatago ng salita ng Diyos. Ginagamit lang po ang Biblia para magkaroon po ng yaman. Ginagamit lang ang Biblia para magkaroon po ng pagkain, yaman, lahat. Hindi na po bagong bagay yan. Kaya po, sana pag-aralan po ninyo kung sino po ang pinaglilingkuran ninyo, ang tunay na Diyos ba? Mas maganda, eto, babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma. Babasahin ko sa inyo, aklat po ng Roma, Kapitulo 16, 17, 18. Kasi po, hinaharang tayo ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Kapag binabasa natin ng Roma 16, hinaharang tayo. Huwag daw natin basahin ng 17, 18. Ano bang mababasa rito? Sa 17, 18. Ito po, pasinin po ninyo. Magbatihan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. 17. Ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi. Sino po ang lumilikha ng pagkakampi-kampi? Kasi po, pagka meron pong bayan, halimbawa, si Manalo, nagtayo siya ng university. Magagawa ba niya ang pagkakaroon ng university sa personal ng pera? Hindi po. Si Manalo, wala pong personal na pera. Yung pong pera, sinasarili lang niya, hindi po kanya. From voluntary contribution ng mga kaan. Ano po ang ginagawa niya? Yung pong may karapatan lang mag-aral sa university ng kanyang itinpan, yung may ibabayad. Ano po ang ginagawa niya? Lumilikha siya ng pagkakampi-kampi. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng turuan ang mga nagpapakain sa kanya ng libre. Hindi. Eh, sino po yung may karapatan? Yung may babayad. Eh, paano po yung walang ibabayad? No way. Babasahin natin. Ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi ay nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoong Kristo, Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga makaniwalay. Ito po, dahil sa masama nilang hangarin. Mas maganda po babasahin natin ang 18, Roma 16:16, sa dating salin po. Ganito po ang ating matutunghayan. Roma 16:18 na. Sapagkat ang mga gayon, hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita, ay mainam na mga talumpati dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sisiguraduhin po ninyo na ang pinaglilingkuran nyo ang tunay na Diyos.
Baka ang pinaglilingkuran lang ninyo yung tiyan ng mga ministro o mga tagapagturo. Una, wala silang karapatan magtrabaho. Pinakakain sila. Hindi lamang po pinakakain, binibigyan ng kotse. Binibigyan ng lahat. Sino nga yun ang pinag-. Kaya kung minsan nagtatanungan, kailangan ba ng Diyos ang kotse, bahay, lahat? Hindi. Sino nangangailangan? Yung ministro. Lalabas ba yung tagapagturo ninyo? Hindi, nagtatago. Lumilikha ng pagkakampi-kampi. Alam mo, dito sa lumilikha. Mas maganda po babasahin natin ng 17. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at mga katitiran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, kayo'y magsilayo sa kanila. Paano po masasabi ang isang tagapagturo, lumilikha siya ng pagkakampi-kampi? Nasingil siya ng tuition fee. Hindi naman siya sisingil ng tuition fee kung wala siyang ginamit na puhunan. Kanino siya kumuha ng puhunan? Sa mga membro. Sinong igigisa sa sariling mga membro? Sinong niloloko? Mga membro. Sinong mayaman? Yung tagapagturo. Sino ngayon ang pinaglilingkuran? Yung tagapagturo. Kaya ang Iglesia ni Manalo, alam niyo po, mas maganda po ang Iglesia ni Manalo magtuturo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Mula sa kanilang pasugo, Iglesia ni Manalo magtuturo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Baka naman kumikita nito ng bayan. Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Para maintindihan po natin, silang magtuturo at silang magsasabi kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Kasi binasa natin eh. Ito, pasugo. Para maunawaan at maintindihan ninyo, how expensive is the way to the Catholic heaven? Random note. Iglesia ni Manalo magtuturo sa isang pasugo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Biblia. At yung iglesia ang kanilang kinaaniban, ayaw niyang tanggapin na kayo Iglesia ni Manalo, di ba? O, ganito ba ang katangian ninyo? The Christians, God's people in the latter times, are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 state that the laborer is worthy of his hire, but states in what his soul consists of food and drink. When he goes on missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies this for specific religious services. Pagka ang tanging batayan mo, pagka ang dala mo'y Biblia, hindi ka kikita ng bayan. Bati sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang Iglesia ni Manalo po, yung pag-aaral sa pagkaministro, ayaw nilang ilantad sa labas ng kanilang sekta. Kaya lumilitaw tayo, naninira lang. Pero maraming nagsusubok, sabi nila eh. Yung pong evangelical subject, walang bayad eh. Yung, mas maganda aminin nyo muna. May bayad ba o walang bayad? Bago kayo mga tuwiran. Ilahad nyo muna. Yung academic subject lang bang may bayad? Huwag natin pag-uusapan. Ang tanong, ang pag-aaral ba ng Bachelor Evangelical Ministry may bayad ba o wala? Masasabi mo bang kaloob kung nagbayad sila? Hindi. May silbi po ba ang pagtugon nila sa pagsamba, sa kapilya, sa templo, sa tabernakel?
pagsamba ninyo o pagtitipon. Mas maganda po babasahin natin ang Isaiah 24:15-16. Ito po, ang Diyos mismo ang magpapatotoo kung may silbi ang pagsamba ninyo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino po ang katuparan ng Isaiah 24:15-16? Iglesia ni Manalo ang sasagot. Kung sino po ang katuparan ng Isaiah 24:15-16, ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ang nagpapatotoo po nito ay si Benvenido C. Santiago. Ito po ang isang pasugo. Building houses of worship of God's glory. Ganito ang ating matutunghayan. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, Pangulong Tudling, ang sumulat nito ay si Benvenido C. Santiago, isa po sa mga church administration. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaiah, kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Isaiah 24:15-16. Sila po ang nagpapatutuo na silang katuparan ng Isaiah 24:15-16. Ngunit hindi po nila inilagay ang kalahati ng 16. Ngunit aking sinabi, ano po yung sinabi ng Diyos? Ngunit aking sinabi. Ito po, mas maganda po, babasahin natin ulit. Yung ayaw po nilang isulat. Isaiah, ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako, sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisiguwa na may lubang kataksilan. Ang taksil po hindi tapat sa tipanan. Kaya nagkaroon po ng bayad ang pag-aaral sa pagkaministro noong 1980. Ang katuparan po ng Isaiah 24:15, panahon pa po ni Perangi Manalo, hindi po panahon ni Edward Manalo. Kasi po yung mga tumiwalad ng mga ministro ni Manalo noong 2016, yung pong kumakampi sa mga kina Angel Manalo, ipinakikilala nila ang katuparan ng Isaiah 24:16 ay panahon ni Eduardo Maindi po. Panahon pa po ni Perangi Manalo. Panahon pa po ni Perangi Manalo. Lumilitaw na po yung mga negosyo o kung paano sila kumikita ng bayad. Katulad po ng pag-aaral sa pagkaministro ng bayan. Ito po ang aking ipaglingkod. Maraming salamat sa inyo.